It's all the love of the Father that motivates us. It's the love of the Father that gives us of ourselves. It's the love of the Father that even this thankless world, we go in and show them the love we have in our hearts. And we pity them because, like Satan and Lucifer, the devil took away that commodity of love from within them, and they are not capable of loving. But they are so capable of hating. They are so capable of muttering words against those that are good. They're capable of that because that is how Satan deceived humanity. Ganyan yan nilinlang ang tao. Na ang capability ng tao, ahas. Ahas pakainin mo. Patabain mo. Huwag kang lumapit. Masyadong malapit. Kasi ang ahas na pinakain mo, inalagaan mo, pinataba mo, pinakinang mo, nako, isang iglap, pagtalikod mo, kakagatin ka niyan. Hindi mo pwedeng hawakan yan. Kung hahawakan mo, siguradong sa liig mo hawakan na hindi siya pumiglas na makagat ka niya. Kasi talagang kakagatin ka ng ahas. Naging ahas ang tao. Men's attitude and habit, men's spirit became snakes. You know what a snake is? The snake is there to bite. You can't love a snake. You can love a snake, but the snake will not love you. Kaya maraming ahas na punta rito. Minahal natin. Pero diyan ninyo makita ang pagmamahal ng Ama na kahit ikaw, ahas ka, mukhang tao, mamahalin ka pa rin. You know, the serpent before was a humanoid, a human-like. May dalawang paa. At very subtle. Magaling man din lang. May mga tao, no, very sweet talking ang mga salita nila. Magaling man din lang, magaling mambola. Magaling mamoyson ng tao. Magaling iikutin yung utak mo. Sisirain yung pananampalataya mo. That is serpent-like. When somebody is trying to destroy your faith in obedience to the will of the Father, that is a snake in the form of a human being. Makamandag yung kanyang mga salita. Ang kamandag, hindi lang yung galing sa ahas na binom. Ang kamandag yung mapopoison ng utak mo at lilinlagin ka, tapos aalisin ka sa pananampalataya mo, at pagkatapos magiging katulad ka na nilang ahas na ang lahat ng nasa loob ay hate, paninira. Tingnan ninyo, pagkakasama ko kayo, at meron na kayong espiritong katulad ko, you have a spirit like me that comes from the Father. What do you want to do? You want to build the kingdom. You want to join the SR, spiritual revolution. You want to spread the message of love to all humanity. You want to do that. You have the love in your heart. You will join me in my humanitarian project of loving your neighbor as yourself. You're so happy to sacrifice, to volunteer, even though you are not paid, because there's love within you. But as soon as the devil poisons your mind and change you from within, and you from an angel become a demon, from an angel you become a snake, what will your attitude be? Ang gusto mo, gibain ko yung gingharian na yan. Yung lahat ng mga kinoconvert ni Kibuloy na yan, lalasunin ko lahat yan, papatayin ko lahat yan, tatawagan ko lahat yan, isa-isa. Papatayin ko silang lahat ng pananampalataya nila. Gigibain ko yung kaharian na yan. Sino yun? Yun ang kamandag na pumunta sa iyo na ikaw ay naging ahas na rin. Tingnan niyo yung difference of the attitude and the spirit. Kung anong spiritong nasa sa iyo, mawawala na yung pag-ibig. Wala na, hindi ka na magko-convert ng kaluluwa. Papatay ka na ng kaluluwa. Hindi mo nasasabihin, sumunod tayo sa kalooban ng Ama.
ayon sa sinabi ng appointed son, sumunod tayo kasi yan ang batas ng Espiritu. Hindi mo nasasabihin yun. Ang sasabihin mo, umalis kayo riyan. Nilinlang lang kayo riyan. Dito tayo. Pagkatapos, lahat ng mga paninira, gagawin mo na. Because that has now become your spirit. You are now a destroyer of soul instead of a restorer and a soul winner. You become a destroyer. Why? That's the ministry of the devil. John 10:10. The thief came forth to kill, to steal, and to destroy. Who's the thief? The devil. Nanakawin niya yung pananampalataya mo. Popoison ka niya. Kaya, ang poison, dararanan niya sa tenga mo. Kaya pag hindi kayo malakas, wala kayong antivenom sa loob, wala kayong antibodies, lumayo kayo sa mga ahas na mukhang tao. Kung gusto niyo mabuhay pang kaluluwan niyo. If you are not really strong in the faith and you have no antibodies inside, you have no antivenom inside in your blood, move away from those human-like serpents. They look like human beings, but they are serpents. They are poisonous. Stay away from them. Pero kayong mga malalakas na, palagi na nakagat ng ahas na katulad ko, malalakas kayo, salubungin yung ahas at hawakan ng leeg. Tapos, ibalibag ninyo at putulin ang ulo. Pero pag hindi kayo malakas, you never dare. Huwag kayong gaganon. Papasok ang poison dito, pagkatapos papasok sa utak mo, patay ang kaluluwa mo. Mabuti kung maliligtas pa kita. Kaya itong sinasabi ko ngayon sa inyo, pangontra ito sa virus ng poison ng ahas. Amen. Ano ang pangontra sa poison ng mga ahas na mukhang tao? Pag-ibig. Pagka wala siyang pag-ibig, ahas yan. Pero pagka may pag-ibig siyang sumunod sa kalooban ng Ama, tao yan na nailigtas ng ikarapat dapat nang pumunta sa langit. Ready to go to heaven na yan. Love of God, to follow His will, that is your blood, that is your heart, that is your intestines, that is your kidney, that is what makes you live from within. Huwag ninyong pabayaan, patayin yan. Pag namatay yan, puro hate na. Pag hate na, puro poison na kayo. Ang ahas, anong dala niya? Poison, di ba? Pero buhay siya. Pero pag nagsalita yan, patay ang kanyang makakaharap. Kaya kayo, pagka nakakita kayo ng ahas, tabihan ninyo. Pero nag-alaga ng ahas eh. Bandang Indonesia yata yun. Maliit pa yung ahas. Pinalaki niya. Pero nagtaka siya, hindi niya nagtaka, akala niya talagang mahal siya ng ahas. Kasi yung ahas, tumatabi sa kanya pag natutulog. Tumatabi, nakatabi niya. Ay, mahal na mahal niya yung ahas. Biro mo, katabi mo yung ahas. Ang sawa. Katapat niya. Mutapat yun sa iya. Antod ang bitin, nagkadako. Kay siya, dako naman siya. So, ang bitin, gamay pa, sige, nagkadako. Siyempre, mutapat yun sa iya. Why siya kabalo, ang bitin di, ginasukod na siya. Hindi niya alam pala yung ahas, sinusukat na siya kung pwede na ba siyang lamunin. So, nung parehos na sila kataas, yung ahas mataba na, ayun, natulog siya, unang ulo. Tapos pinulupot. Pagkatapos nilamon, sinusukat na pala siya. Is being measured by the boa constrictor, by the anaconda, is being measured if the anaconda can already swallow him. And he thought that the snake loved him because they slept together for these years. When this snake was just a little, he slept together until the snake became big and bigger than him. He was only measuring him if the snake can already swallow him. And one night, he got swallowed by the snake.
So don't make pets out of snakes. Huwag kayong makipagkaibigan sa mga ahas. Lalamunin kayo niyan. Minsan, telepon sa inyo, susukat-sukatin lang kayo. O, kumusta ka na? O, kumusta na yung pag-aaral mo? Malaya ka na. Kakapunta ka na kahit saan. Hindi ka na slave. Hindi na. Ay naku, gumaya ka sa akin. Pareho na tayo. Tapos lalamunin ka na. Tapos mawawala yung pananampalataya mo. When your faith is destroyed, it's just a matter of time that you become a snake like those snakes looking like human beings. Dadami na yan sila. Kaya dito, snakes are not welcome. Poisonous ka man o hindi. Yung hindi poisonous, nanlalamon yan. Mas matindi yan. Yung poisonous, nangangagat yan. Pag iniwan ka, sira na yung utak mo. Sira na yung pananampalataya mo. So, you have to keep that. Kailangan yung love na naririyan. To follow the Father's will. Hindi yun matitinag. Iyon ang buhay ng iyong kaluluwa. That is the life of your soul, my friend. Woo! Hallelujah!